Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Si Atty. Sunny Matula ang ating kasama. Weng, may tatanong ka tungkol sa edukasyon. Edukasyon, Atty. Matula, kung ano na yung ginawa natin, tinatama ngayon yung curriculum po ng mga estudyante para mapalakas daw, mapataas yung proficiency, mapahusay ang kanilang kalidad. Pero dun pala sa K-12, ang target po nun, yung mga senior high school pang nag-graduate, dapat employable na. Pero sabit po, pagdating sa employability, dahil inaayawan ng mga employers, ang gusto pa rin nila ay degree holder. Paano sa tingin ninyo, pag kayo naging senador, paano yung susolusyonan ito? Siguro dapat i-review natin yung ating batas sa edukasyon. Kasi tama naman po kasamang Weng na kapag hindi ka college graduate, ay mahirapan kang pumasok sa ating labor market at ma-empleyo. No? Kaya palagay ko ay kinakailangan talaga ng masusing pag-review ng ating batas tungkol dyan. At siyempre, kinakailangan talaga natin na i-upgrade din ang skills ng ating mga estudyante. At kami po'y nalulungkot nung binawasan yung budget natin sa DepEd. computer education, sa DepEd, na kinakailangan natin yan sa pagharap natin sa modern technology at doon sa artificial intelligence na pumapasok. Kinakailangan talaga na skilled yung ating mga estudyante na magagraduar sa high school, para at least masagot natin at matutukan natin ang challenge ng artificial intelligence na hindi na natin maiiwasan. Attorney, yung access sa free tertiary education, meron naman tayo nun eh. Pero sabi ng iba, ganyan pa rin ang sitwasyon natin eh. Ang edukasyon daw ay pribileyo. Parang pangmayaman lang eh. Hindi karapatan dahil maliban sa tuition, marami pang bayarin na dapat sikasuhin ang isang nag-aaral at nagpapaaral, Tony. Yeah, tama ka kasamang Melo. Hindi lang dapat free tuition dapat eh. Nung ako'y nag-aaral sa Mindanao State University, ay siyempre libre ang tuition. Pero kinakailangan din namin pamasahe mula sa Agusan papunta sa Marawi eh. Hindi kami makapag-aral doon. At siyempre kinakailangan din namin yung pang-araw-araw na pagkain, siyempre. Kaya maganda yung state scholarship na ibinigay ng gobyerno sa amin. Libre tuition, libre board and lodging, libre pamasahe. So maliban palagay ko sa libreng tuition ay kinakailangan bigyan din ng scholarship para sa transportasyon at pagkain at lodging ng ating mga scholars. May allowance po. Lalong-lalo na yung ating mga anak ng ating mga magsasaka na karamihan ay nasa rural area. Palagay ko kasi wala talagang pag-asa silang makaangat sa kahirapan maliban sa edukasyon. Naging executive director kayo ng Presidential Anti-Graft Commission noong 2001. Ano masasabi niyo doon sa issue tungkol sa CIF, sa controversial confidential and intelligence fund, attorney? Palagay ko ay klarong-klarong palagay natin in my terms ay marumi, napakarumi at in the dark yung ating mga kababayan dyan sa confidential at intelligence fund na yan, sapagkat hindi talaga alam ng mga mamamayan kung saan pumupunta ang mga buwis na kanilang ibinibigay sa gobyerno. Kung mapupunta kayo sa Senado, anong dapat natin gawin dyan sa CIF na yan? Palagay ko ay dapat hindi bibigyan ang mga opisina na wala namang pangangailangan o walang relasyon sa national security. So yung intelligence fund, palagay ko ay sa peace and order yan. So dapat mga kapulisan lang ang mabibigyan yan o yung ating military intelligence. So as probably ay yung ating presidente ng Pilipinas kasi siya yung commander-in-chief. So dapat may intelligence fund. Pero yung ibang mga opisina palagay ko ay dapat hindi huwag na bigyan. Paano pa po natin mapapahigpit yung auditing procedure dyan para makita natin na talagang nagastos kung saan dapat siya magastos? Siyempre, yung nakikita natin yung ginawa ni dating Commissioner Heidi Mendoza, yung pag-audit niya sa Armed Forces na at least nakita niya yung anomalya. Palagay ko ay dapat tularan natin si Heidi Mendoza. Tumatakbo atang senador din si Heidi. At siyempre, maliban dyan siguro yung oversight committee ng ating House of Representatives at yung Senado,
ay dapat i-exercise ang kanyang oversight patungkol diyan sa confidential and intelligence fund sapagkat kapangyarihan naman ng Senado at ng House na tingnan kung saan napupunta ang budget ng gobyerno. Sige, mamaya na lang siguro at marami pa tayong mga tanong. Parang Joel. Pwede pa tayo? Pwede pa tayo magtanong sige. parang Melo dito sa issue ng West Philippine Sea. Huwag masyado mahirap kasi baka hindi ako papasa sa bar. Ako na lang ang magtatanong. Bar question. Attorney Matula, ito palaging problema ito ng mga manggagawa. Ayan. Sobrang traffic sa Metro Manila kaya may proposal ng MMDA gawing 7 a.m. to 4 p.m. ang trabaho ng mga nasa gobyerno para daw hindi sabay-sabay sa traffic. Pangalawa, pag nagbaha po, pumapalyanas ang mga manggagawa natin sa trabaho. Kung maging senador ka, anong solusyon ang ilalapat mo doon sa dalawang pangunahing problemang yan? Hindi lang Metro Manila, kundi sa iba pang urban centers sa buong Pilipinas. Ginagawa na po yan ng mga manggagawa lalong-lalo na yung sa panahon ng baha at mga kalamidad. Ay sa amin sa Federation of Free Workers ay may mga provision kami dyan na siyempre dapat kung hindi talaga sila makapasok ay mayroon silang sahod pa rin during that time. Kung tayo po ay tama yung ginawa palagay ko for the meantime short term na solusyon yung sa gobyerno ay mas maagang pumasok at siyempre makakatulong yan sa pagbabawas ng trapiko. Ako'y nanggagaling sa Binyan almost every day at kung mas maaga ako ay mas mabilis ang takbo at kung late na ay talaga namang 1 oras o 2 oras ang ating aabutin. Kaya makakatulong yung in the meantime makakatulong yung pagpaaga sa pagpasok sa gobyerno. Ang nakalagay dito sa iyong biodata, Outstanding Field Grade Technical Reserve Officer ng AFP Reserve Command 2008. Major siya pare, major. Major. Ay ngayon po napakainit ng usapin ng West Philippines natin. Wala tayong problema, may monster ship pa nga diyan sa paligid natin. So marami na underwaters drone. Kung saan na po pinakahuli sa Bohol, hinahanap pa nila. Ano ba ang pwede niyong gawin at ipanukala kung sakaling kayo po'y maging senador para dito sa ating usapin ng West Philippine Sea para hindi tayo ginaganito ng China? May dalawa kong naisip diyan kasamang Melo. Kinakailangan talaga ang Pilipinas na maghahanda. Kaya yung ine-encourage ko yung ating mga kabataan na siyempre sumali sa Reserve Officers Training Course. Pero dapat naman ay hindi naman ako sang-ayon na compulsory. Dahil sapagkat palagay ko ang strength talaga ng ating bansa doon sa voluntaryong pagkusa ng ating mga mamamayan. Siyempre ay palagay ko ay ang pinaka-primary natin dapat ay gamitin natin yung ating diplomatic na puwersa para siyempre sagkaan itong ating problema sa West Philippine Sea. May proposal na tayo dyan na sana dapat gamitin ng Philippine government yung kanyang representasyon, yung boses niya sa General Assembly ng United Nations. Dapat tutukan yan kasi marami naman ng mga bansa, ng mga kalaban nila, mga giant na mga bansa, katulad halimbawa ng yung problema ng isang bansa sa Latin America laban sa Estados Unidos na natalo na nga sa arbitration yung Estados Unidos pero hindi pa pinapatupad. Pero dahil sa sigasig ng bansang ito na dalhin palagi sa General Assembly ng United Nations yung kanilang issue ay napagbigyan. Although hindi direktang pagbabayad, ito po ay ang Estados Unidos ay nagbibigay ng aid doon sa bansang inyon para makompensate yung damages na nai-award ng International Court of Justice ata yun kung aking natatandaan. Yung United Nations ay kinakailangan natin na gamitin at siyempre hindi naman pwede na walang puwersa tayo kaya dapat ituloy natin. Mabuti na lamang itong alyansa natin sa Estados Unidos ay nakakatulong yan at sa alyansa natin sa Japan at ang alyansa natin sa Australia, yung ating multi-alliances with them ay kinakailangan din yan para at least mag-project tayo ng puwersa
para maipakita sa China na hindi naman tayo pipitsuging bansa. Meron tayong fast talk portion dito, Attorney Sani, pero gagawin natin yan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin ay alas 8:49. Standby mga kapuso. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.